Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong napakaganda pong ginawang statement ni Attorney Sheila Sison mga kababayan. Dahil po totoo po lahat ng kanya pong tinuran at sinabi po diyan po sa House, sa Senate mga kababayan sa impeachment mo ng Vice President. Dahil dito po sa sinasabi ni Attorney Sheila Sison ay wag na wag pong gagamit o babaliin o bendalo mga kababayan. At syempre po kailangan sumunod po tayo sa konstitusyon. Hindi po bendalo para lang po yung fishing expedition ay ma-impeach mo lang ito pong kalaban mo sa politika at pinababagsak mo sa politika. Ginagamit mo ang impeachment, mga kababayan, sa politika. At ito po ang napakagandang pahayag, mga kababayan, ni Attorney Sheila Sison. Dahil itong mga buhaya na ito ay ginagamit nila ang impeachment para po sa pangsariling interes at political. Hindi po ba? Ito po mga kababayan. Umpisahan na po natin pakinggan muli si Attorney Sison. And will send a clear message that the law can be bent when it suits the convenience of the powerful, and that justice can be sacrificed at the altar of partisan interests. Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. It is primarily a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared. The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. In that mini trial, we saw how the purported pieces of evidence were curated to construct a narrative against the Vice President even before this case reaches trial. The articles of impeachment presented before this court as an exercise of the House's power to initiate impeachment cases are therefore, in sober truth, the product of an impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. And will send a clear message that the law can be bent when it suits the convenience of the powerful, and that justice can be sacrificed at the altar of partisan interests. Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. Tama. It is primarily a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared. The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, Tama. described as a mini trial, which, as we all had witnessed, Tama po.
Puro po vendalo ang pinagagawa po ng House of Representatives sa pangunguna po ni Luistro, ni Jinky Luistro. Hindi po ba? Fishing expedition na po ang ginawa nila. Mini trial na hindi naman po nila saklaw. Hindi po kasi sila at hindi po pwedeng i-share ang kapangyarihan ng Senado sa pagtatrial nila. Puro po politika. Kaya po nasabi ni Attorney Sison, ni Sheila Sison, ito pong House of Representatives sa pangunguna po ni Luistro ay ginagamit po ang impeachment laban para sa kalaban nila sa politika. Mga kababayan, fishing expedition. Siniraan na nila ng siniraan ang Vice President sa mini trial nila. Hindi po ba? Sinisira na nila ang karangalan, integridad ng Vice President. Samantalang hindi naman po sila ang impeachment court. Pero sila po ay gumawa na ng mga fishing expedition mini trial na hindi naman po ginagawa yan nung mga nakaraang nag-impeach. Kahit po nung in-impeach po nila si Erap, hindi po nangyari yan na merong mini trial pa at fishing expedition sa House of Representatives. Kasi nga po mga kababayan, wala po kasi talaga silang matibay na ebidensya. Wala. Kaya nga po sila gumawa ng fishing expedition at isang damukal na mini trial para lang po mapabagsak at siraan ang dignity ang Vice President sa mga Pilipino. Pero sa totoo lang, hindi po ang Vice President ang magnanakaw. Yung mga nag-i-impeach sa Vice President, ang napakaraming issue ng pagnanakaw na ikinukubli nila at Vice President ang kanila pong ginagamit para mapagtakpan dahil po takot na takot sila na maging presidente ang Vice President. Dahil pag naging presidente ang Vice President, ang mga tao na ito na masyado po nilang inagrabyado, niwalangya ang pamilya Duterte, ay may kalalagyan po ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Kaya nga po ito pong una pa lang po yan. Unang hearing pa lang po ng impeachment. Nakita na po ng taong bayan kung sino po ang totoo at kung sino po ang gumagamit lang ng paninira at fishing expedition at politika para mapabagsak ang Vice President. Nakita na po natin agad at nakita ng taong bayan kung sino talaga ang mga tunay na hindi po maaasahan at kung sino po talaga ang mga gumagawa na kabalbalan sa ating bansa at itinatago nila ang kanilang kawalangyaan. Hindi po ba? Kaya nga basag na basag eh. Basag na basag. Kaya nga di po ba yung BIR na gusto nilang buksan, yung BIR box, pinabalik po yun eh. Pinabalik po ng bagong upo ng presiding officer na si Escudero. Hindi na po si Win Gatchalian. Unbelievable. Nabago na po ang konstitusyon. Ganyan po katindi. Kaya mabuhay ka. Mabuhay ka, Attorney Sheila Sison. Talagang napakadali po kasing ipagtanggol ang isang Vice President na hindi po korap. Napakahirap po namang mga kababayan paniwalaan ang mga sinasabi naman ng tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Mabuhay ka, Attorney Sheila, at tuloy-tuloy lang po tayo para sa katotohanan dahil nga po alam naman po natin na itong mga tao na ito ay naka-script na at wala naman pong ginawa at itinulong sa ating bansa ang mga tao na ito dahil dinala lang po tayo ng mga buhayan na ito, ng mga lupi na ito, ng mga maleta boys na ito o maleta gangs sa korupsyon at pamumulitika sa mag-aapat na taon na. Diyan lang po tayo dinala ng mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po.
At thank you rin po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po at shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, si Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB, at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, taste lang po tayo. Paalam. Bye-bye.